Ah, ay, tanong mo nga, sir, si Ma'am Live na Arlene, po. baka meron siya. Ay, sorry. Live na po, sir. Hello, good afternoon po to each and everyone. Kamusta po kayo? So, we are now here on our weekly Kwentuang Cybersecurity provided by the Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. We are your host for today, the PIX Pro La Union. Ayan. Hello po, hello. Kamusta po kayo? So, for today's topic, very interesting ang topic po natin, no? At lalo na yung ating speaker. Yung speaker po natin ay one of our officers sa PIX Pro La Union. But before that, we want to thank the PIX Pro National for giving us this opportunity again to share the expertise of the members and officers of PIX Pro La Union. And hello po, shout out sa mga members ng PIX Pro La Union and the entire Region 1. Yan. Okay. So, Sir Janry, ready ka na? Hi, Our sir. Good Yan. Hello, Sir afternoon. Janry. Yan. Ayan. So, our speaker for today is, as I mentioned, uh, the Assistant VP for Pix Pro Cares of Pix Pro La Union and a seasoned cybersecurity professional po. His profile will be tackled later on for better na inspiration po natin. And may we all welcome Sir John Lee Liwaliw. Good afternoon, sir. Hi, sir. Good afternoon din po. Hi, mga Ayan. ka-Pix Pro. Good afternoon. So, Ayan. Okay. So, today po, si Sir John Lee po ang ating magiging speaker. And with the title, Escape the Ordinary, Why Cybersecurity Will Be Your New Reality. Yan, very interesting ang ating topics, mga Kapix Pro. I will give the floor to Sir John Lee. Go ahead, Sir John Lee. alright. So, good afternoon, mga ka-Pix Pro. So, this talk is catered, di ba, sa ating mga fresh grads and mga aspiring, no, na cybersecurity professionals. So, ang goal natin is to introduce ano ba yung career path for after college, if you want to pursue the cybersecurity career, ano ba yung mga pwede mong domains or mapag-focus na topics na you choose your weapon, parang ganun. So, let's start with embrace cybersecurity as a core skills, emphasize the need for cybersecurity knowledge in this connected world. So, so paano ba yung cybersecurity? Paano ka ba naaapektuhan, 'di ba? So, part ka ba nun? Are your daily lives is affected by cybersecurity, or d- does cybersecurity affect your daily lives, no? So, back in the days, siguro nung mga panahong wala pang internet, hindi pa aware yung tao what is cybersecurity, ano ang mga risk or pwede mangyari sa internet. But then, right now, di ba? So,
the importance of security in today's digital landscape is where almost every aspect of our lives relies on digital technology. Cybersecurity has become critically important. No? So, for example, as an individual, cyber attack like identity theft and financial fraud can cause significant monetary losses to individual. So ano ba yung pinaka effect nun as an individual na not part of the job in cybersecurity, no? So, ngayon siguro mga small business owners, kahit yung sari-sari store dyan sa inyo, di ba? Pwede na kayong mag-cash in, di ba? For example, ng mga digital banks, di ba? Like GCash, no? So, they are aware na merong GCash and this involves yung mga risk when using the service, di ba? So, for example, fraud, identity theft, siguro marami na kayong nabalitaan about sa scams, mga ganon. And that's how an individual, which it even though um, they don't have background in cybersecurity, they are really affected or nararanasan nila what is cybersecurity. For example, di ba, pag OFW ka, this is mostly sa mga Filipino natin na OFW na they go to abroad to work and save money and hopefully they can retire and magtayo ng small business. And then, for example, ito, maraming kwentong ganito na pauwi na ng Pinas, naghanap ng investment, tapos na-scam sila, di ba? Ganun ka-critical yung magiging effect sa lives ng individual na yon since they are not aware of scams and they just post uh, picture siguro ng family nila, credit cards, pictures, and yung mga threat actors or yung mga scammers will be aware kung nasaan ka, kung anong gusto mong gawin, kung pinopost mo lahat sa social media. And paano yun nare-relate, di ba? Sa cybersecurity, imagine the loss of that OFW na nagtrabaho, nagpakahirap sa abroad, and then with the blink of an eye, ubos yung pera nila na limas. And sayang yung ilang taon nilang pagtatrabaho sa abroad, di ba? And for private sectors naman, so how does a private sector affect by a breach? So data breaches and cyber attacks can result financial penalties, loss of revenue, and cost of remediation. So for example, yung company is na ransomware. For example, healthcare. So ano nga ba yung mangyayari if ang isang healthcare is na ransomware, di ba? And then multi-location sila, di ba? Iba't ibang location is na compromise. What will happen is they couldn't process yung mga day-to-day checks nila or even the critical aparatos nila eh. Some of new latest technology requires interconnection. And imagine yung nag-aagaw buhay, then mawawala, mara-ransomware yung facilities and you know, even meron din risk when it or meron din silang hindi lang financially. So yung maapektuhan, imagine yung mga employees nila na kailangan to do the hard task to manually check yung mga pasyente, ganun. So, go back to spreadsheets, mga ganong scenario. And then,
So that's why it's important, just like any corporate job, is not to just rely on single source of income. So, so bakit ba kailangan kong sabihin yun? Because cybersecurity is just a single source of income, kahit we are all here kasi gusto nga natin nga, bakit ba natin na bakit ba tayo nag-encourage ng cybersecurity professionals, 'di ba? Basically, or hindi man natin aminin, is because sa good compensation sa salary, no? Pero we don't focus that on first 3 to 5 years ng career kasi hopefully we are not dictated by the desires of money. So, and then for critical infrastructures, even the government sectors are affected or involved in this matter, no? So, bakit nga ba importante yung cybersecurity when it comes to government sectors natin? So, not all of us is aware of cyber warfare, which is another topic for cybersecurity. And then cybersecurity has become a national security concern as critical infrastructures like power grids, healthcare system, banking system are frequently targeted by threat actors that can disrupt essential services. So, for example, no, yung grids, critical grids yan eh. So, yung power plant, ano yan, NGCP ata yung sa atin dito sa Pilipinas. Which is, I think they have their own network. Hindi sila routed sa internet. But imagine if they got compromised, no? So imagine, uh, uh, cyber, cyber actors or threat actors can remotely turn off the grids, di ba? So imagine kung pinatay mo yung grids sa Manila, for example, at yung mga data centers is walang good backup of power, then magda-down yung buong systems nila, no? At yung last week lang, yung sikat na CrowdStrike, no? So, sobrang popular nun, gamit na gamit din sa mga talk. Kaya gagamitin ko na din. Naging aware yung buong mundo about cybersecurity dahil sa nakita nila at naranasan nila what cyber attack or disruption of that relates to cybersecurity can really happen or affect their lives, no? So talagang pinag-usapan kahit sa social media, mga hindi naman cybersecurity, nakikurious, bigla silang, ano ba yan? Ba't ba pila sa mga airlines, no? Di sila makapag-process ng mga tickets nila. Ah, sobrang, hindi din nila alam or hindi na orient, walang proper siguro na incident plan, no? Incident recovery. And then let's go to the part na so let's go to how I landed a job in cybersecurity right after college, no? So, ang career path kasi dati nung wala pa talagang plan, ang naririnig ko, which is mga payo-payo, it's go pag after graduate, saan ba pupunta yung mga students natin after graduate? So most likely, they are either apply for help desk, technical support, or call center. If they're siguro magagaling, pwede sa associate network engineer na agad, tatalon na sila bago pa sila makapag cybersecurity kasi wala pang offered dati na entry level na cybersecurity, which is I highly respect na yung ganong concept, no? Pero kasi kung andito ka na sa kwentuhang cybersecurity and you'd been aware
of this payo or situation, please lang guys, or students sa atin na fresh grads, you already work so hard, no? Para makagraduate. Why would you waste another 2 or 3 years in technical support or call center? Not belittling those jobs, no? It's, andyan na kayo eh. Pinagkukwentuhan na nga natin yung cybersecurity. You should aim na to be cybersecurity right after college. So, paano ba? Paano mo ba yun mai-aim? Which is, maraming nagsasabi na hindi pwede. Hindi pwedeng ganun eh. Dapat aralin mo muna yung technical support. Dapat marunong ka ng mga servers or mga basic Windows commands, no? Pero yun nga, nagawa ko guys, wala pang cybersecurity for fresh grad dati. Pero nagawa ko. So, paano ko nagawa? So, basically, hindi ko pinakinggan yung ganong senaryo kasi I already waste, nag-extend na ako ng college eh. So, bakit pa ako mag-extend para lang magka-experience sa technical support just to be on cyber? So, ang ginawa ko guys, ah maghanap kayo ng mentor. For example, gusto ko dati network engineer muna bago makapag-cyber. Kasi yun yung sinabi nila eh. So I took a CCNA na training sa isang sikat na institution or training center. So pwede ko ba yung sabihin? Shout out sa mga Raivan, mga ka-Raivan. So doon, nakita ko doon na ganun pala. So network engineer muna bago makapag-cyber. But then after after ko nag-Rivan, na-interview ako ni Boss Angel. Kasi ang ginagawa ko kahit hindi pa ako graduate, naghahanap na ako ng trainings, naghahanap na ako online, hindi pa yun available. Hindi pa siya accessible, wala pang ganun. Wala pang masyadong, hindi nyo pa nakikita talaga. Kailangan nyo talagang hanapin. So sobrang eager ko to learn. Talagang ang first event na cybersecurity na pinuntahan ko is hindi pa ako graduate, which is yung partner natin na si Trend Micro Decode. So dati yung Decode hindi pa nag-check if yung background mo, no? So nagpanggap ako na employee just to enter that event. So doon ko nakita ano ba yung cybersecurity? Ano ba yung mga pinag-aaralan doon? Bakit ano ba yung hacking mga ganun? So it all started with curiosity na. So you need to be curious. Back in the day, syempre, makalikot tayo sa computer. Naghahanap tayo ng mga kalokohang mga hacking, mga DDoS, mga ganong mga basics lang. And then sobrang na-in ako. Kasi nga, sabi ko, inisip ko bago ako graduate, ano ba yung trabaho hindi ako magsasawang gawin? Which is, kasi kung nag-help desk ako, nag-try ako mag-apply ng help desk and call center. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya na yung day-to-day task. And please lang guys, yung payo ko sa inyo, work on yourself at least 3 to 6 months. 3 to 6 months after graduate. Wag muna kayong magmakawa kayo sa parents nyo na tambay muna kayo, work on yourself, mag-aral kayo. Ibibigay ko yung mga keys to basic research na pwede nyo lang i-google din. You will have plenty of background na. And bakit ba? Bakit ayaw ko kayong mag-call center with due respect sa mga call center agents? Bakit ba ayaw ko? Kasi sobrang iba yung mentality sa call center. Ay nagtry nakapag-try nga ako ng call center which iba eh. So, for example, sa call center, ito lang trabaho ko. Dito lang yung trabaho ko. Then after this level 1 issue, i-escalate ko na.
Ganon, sa level 2. So, hindi ko na trabaho yan. Usong-uso yan sa ano eh. Eh, hindi ko naman trabaho yan. Bakit ko gagawin, di ba? So, sa cybersecurity, yung mind, iba, sobrang iba. So, kahit hindi mo trabaho talaga, kakainin ka. Kaya nga sinabi dito is, this is will be your new reality, guys. So, hindi ganon. Hindi talaga siya you need to care. Yun yung point doon eh. You need to care about the company, about the clients, about their customers or their employees. Kasi yun nga yung cybersecurity. You want to protect something, which is what is the most critical. Is diba yung human being? Diba? So, ikaw ba hahayaan mo yung employees mo na mahack just because naging complacent ka sa work na, okay na to, false positive to, close ko na. Syempre hindi ganun, di ba? Kasi sa ibang, mentality, hindi ko linalahat sa call center, is talagang ililipat na nila eh. After nun, okay na eh. It's just a job. So, yun yung gusto kong ma-embed na sa mga aspiring natin na be eager to learn. Kasi kahit hindi mo yan trabaho, kung inaaral mo na, di ba? So pag andun ka na sa level 2, alam mo na. So ano pa yung ba't ayaw mong gawin yung pang level 2 na task if kaya mo namang aralin kahit nasa level 1 ka lang. Parang ganon yung mentality. So let's go back sa how I landed, no? Ilang minutes pa ba? Lapit na. So, ayun, interview ako ni Boss Angel. Fliniflex ko talaga na, CCNA. Magte-take ako ng exam, sabi ko. Sabi niya, bigla niya sinabi, hindi mo kailangan yan. So, sayang yung inaaral ko. Sabi ko, inaaral ko na eh. No? Pero yun yung next point ko is you need to study kahit hindi mo i-take yung exam. Yun. So, yung I highly suggested talaga itong Security Plus, no? Pwede nyo itong aralin without taking the exam. Sobrang daming sa YouTube na aaralin mo lang, you don't need to take the exam, promise. And I'll give you yung mentorship, no? Dun, papakita ko mamaya. Kasi right now, after college, wala kang mentor. Sobrang hirap mag-seek ng knowledge if kalat-kalat yung aral mo. So, be aware sa kinukonsume mong knowledge. Kahit sa YouTube pa yan, hindi lahat. Be efficient sa pag-aaral kasi talagang napaka-demanding ng job. Ang dami mong kailangang aralin. Ano pa ba? Next. So, ayun, may i-share screen na ako para mapabilis tayo, no? Wait lang, sir. Yan, talagang ganda ng story ni Sir Janry paano siya napunta sa cybersecurity, di ba, Sir John William? Sir Alvin, grabe. I have to agree with that. Ngayon pa lang, na-inspire na ako eh. Kaya nga eh. Tapos may Grabe. ibinanggit siya eh. Lucrative, sabi niya. Well, there are challenges din talaga. Ayan. So, yan. Balikan natin si Sir John Ree. Ayan. So, ito guys, ito yung mga quick wins, no? These are the list of essential topics that you can easily search by Google. Ito guys, sobrang i-google nyo lang just to gain background or not a background but fundamental, no? Fundamental knowledge. Ito kasi yun, you need to sink in with how cybersecurity professionals doing it or just fake it until you make it. Parang ganun yung mentality. So ito para sa mga mahilig manood, no? Mr. Robot.
So ito talaga sobrang ma-enlighten ka what cybersecurity na. Kung mahilig ka lang manood, which is you need to change the habits before before kasi ang hirap pag mali yung habits mo then malolos ka lang. So ito, Mr. Robot, panoorin nyo guys. Search nyo lang. And then, number one, what is OSI layer? No? Sa networks yan. So, most likely, sa mga IT natin or computer engineering, meron na silang basic understanding ng OSI layer or yung basic network, how network works. Then, number two, how DNS works. So, ito yung laging issue, which is sobrang hirap katrabaho ng isang cybersecurity professional na hindi marunong sa networks. Ang hirap kausap, promise. So, you need to learn networks talaga without taking any certification, guys. So, laging sinasabi nila certify, certify. Yes, it is. Pero kung fresh grad, this is catered for the fresh grad kasi. So, sa fresh grad, you don't have enough money siguro to fund, no? So, but you already need the fundamental knowledge. So, number three is what is red team and blue team in cybersecurity. Dito mamimili na kayo ng ano nyo, yung uunahin yung team na or pagpopokusan na knowledge. So, yun nga, 3 to 5 years na focus kayo dito sa domain na to just to have that foothold knowledge, no? After 3 to 5 years, siguro, kayo na yung hahanapin ng trabaho eh. So, kayo na yung may flexible na mamili what kind of job you want. So, for me right now, fully remote, anywhere. So, maraming ganun. May ganong opportunity na mabibigay sa'yo. Which is, yung iba din na katrabaho ko, nasa abroad na. Sobrang laking sahod, times 3 siguro sa akin. So, yun yung pinili nila eh. Yun yung pinili nila to go abroad. Meron din, work on site, malaki din ang sahod. So, ako, mas pinipili ko yung work from home. So, andun yung flexibility guys to have and be mindful lang na cybersecurity is just like other jobs is single source of income. So, don't be complacent na ito na lang yung gagawin mo habang buhay. I highly suggest guys na para hindi hindi ka lang na-stress na mag-cybersecurity dahil sa pera, you need other source of income. Para yung judgment mo is or yung choosing of path mo para hindi ka palipat ng palipat is dapat may iba kang source of income, which is another topic yan. Pero um yun nga, you need to see the value of yourself as a cybersecurity if kailangan mo nang lumipat ng company. And 3 to 5 years, andun ka na sa point na ah, bayad mo na yung bills eh. So kaya mo nang bayaran yung bills and sustainable na yung income mo. So hindi ka na, yung point of view mo, hindi na about sa money. Magiging more relaxed na yung wala na stress sa money. Kumbaga yun yung kailangan yung matanggal 3 to 5 years din, isa pa yun sa kailangan yung matanggal. Being realistic lang, no? And then, number four, what is CIA triad, no? Google nyo na lang, guys. Ito, kailangan nyo maintindihan what's the difference of, or what is the CIA triad. And number five, MITRE attack and the difference from cyber kill chain. So, yun guys, medyo malalim na siya, pero basahin nyo lang, basahin nyo yung technique dyan, basahin nyo lang, basahin, immerse yourself na study these topics. Then, I think 3 to 6 months, just keep applying and apply. Apply lang na apply, then aral lang na aral ng topic na to. Yung mga may shota dyan, yung mga may love, may mga shota, may mga boyfriend, ano muna, break nyo na yan.
Eh, payo ni Boss Angel dati sa amin eh. Pero mas maganda if at early pa lang ng cybersecurity na journey nyo is kung i-elaborate or explain nyo kung gaano kakainin yung oras nyo. Ano? So, number 6, basic Linux commands and Windows events. So, pag fresh grad kayo, test, wala pa kayong medyo idea nito, which is dapat meron na kasi nga dapat makalikot kayo eh. Makalikot kayo sa sorry ganun kasi yung ano eh, kalikot sa computer. So, makalikot dapat kayo. Yung curiosity nyo, bakit ganun? 'Di ba? So, nung ako high school pa lang, ano na eh, na-emerge ako sa computer because of computer games. So, shout out sa mga nagdodota dyan ha. So, ayun guys, hindi hindi ko dinidiscourage yung kahit anyone na nagdodota lang ganyan. You have a career opportunity guys. So, ayun, build your home lab. Ito very important to, number 7. Kasi nga hindi ka magkakaroon ng experience kung hindi ka naman nga nagtrabaho, di ba? But if you have your own lab, ay nako, para ka nang nagtrabaho guys. So, I highly suggest build your home lab kahit lumang computer guys. Basta at least 4 gig of RAM, pwede na yon. Mag-install kayo VMware workstation, Kali Linux, Windows Server, Flare VM, tapos paglaruan niya lang, promise. Paglaruan niyo lang, YouTube kayo, ganun lang, aral lang ng aral. Huwag kayong madi-discourage no pag hindi kayo nakapasa sa interview or hindi kayo na-hire. So always keep improving until yung right company will hire you. Or baliktad, the company that you wanted to help. And yun. So number 8, what is firewall or SIEM? These are vendor agnostic naman, no? But I highly suggest yung partner natin dyan, yung Palo Alto, no? Ito, meron tayo dito, which is every company na have a good security siguro, have these 3 basic cybersecurity tools, firewalls, SIEM, and EDR. So, skills checklist. Ito yung, pag inaral nyo to, ito na yung mga skills na meron kayo. Di ba? So, kung ako mag-hire ng fresh grads, tapos may mga ganito akong nababasa sa CV nyo, kahit kahit hindi kayo valedictorian or anong tawag doon, kahit hindi kayo A students, no? Pero you communicate on a level na yung communication ng interview is sobrang para ka nang nag-work. So mas i-hire kita kasi most likely tendency compared to A student, syempre hindi pa nila to inaral, hindi pa nila natakal or ganun. Ibang knowledge kasi yung curriculum, kunwari IT, iba yung ano ma- medyo malayo yung mga topics. So, kung meron na kayo nitong basic knowledge na to, siguro mas may opportunity kayo compared sa A student. So, sobrang lawak ng cybersecurity. And be aware, maraming gatekeepers, no? Lalo na yung mga thunders na ano na ayaw ayaw kayong pag cybersecurity agad. Sinasabi yan nila na ay di ka mo na pwede mag cybersecurity, dapat mag helpdesk ka muna, which is very not true. Kayang-kaya niyo na to. Sa Israel nga guys, ano, high school pa lang may may program na sila cybersecurity. So invalid yung sinasabi nila na hindi pwedeng cybersecurity agad. So ito yung tinatawag na cybersecurity domain. So sobrang daming areas na ah pinagfo-focusan or ito different ano yan different careers.
different careers tong mga to. For example, itong risk management, most likely nasa GRC, mga mga laws included sa or included sa cybersecurity, cyber insurance, something. Which is, eto munang in-square or rectangle ko. At ito yung basics na ito yung meron sa Pilipinas, no? Currently, na may ino-offer for fresh grad. Kasi dati wala. Happily na nag-check, meron ng pang fresh grad. So, dito tayo mag-focus, no, sa security operations. Dito din ako nag-start, which is as an SOC analyst, no? So, pagdating nyo dito sa, kunwari, na-hire na kayo, dito kayo mapupunta sa security operations. Ito yung SOC analyst level 1. But please, if you have the opportunity na ma-involve sa ibang team, grab nyo na. No? Hindi yung mentality na, hindi ko naman trabaho yan. Paano mo matututunan, di ba? So, as much as possible, kahit hindi mo trabaho, with due respect dun sa may hawak ng project na yon, get involved. Kasi kung yung katrabaho mo, maayos na katrabaho, bakit siya magagalit, di ba? Most likely, pag maayos yung katrabaho mo, most likely happy siya i-share. So, yun yung magandang trend dito sa cybersecurity. Kasi mostly ng mga professionals are eager to learn, eager, eager to share. So, yun yung mentality na gusto kong makuha nyo. And then, pero dito din is, bawal din ng spoon feed, no? Ayaw din namin yung itatanong mo lahat. So, so mas maganda ka trabaho yung curious ka but you have the courage to do your own research. You know? Lahat naman tayo sa college na meron tayong mga research paper. So, yun lang, ganun lang, same procedures, internet, Google nyo lang. You will have a uh, good inputs na. And then, so ayan guys, search na lang to, i-google nyo lang to isa-isa just to have the description. Malaking bagay na yun. You need to build kasi yung mentality ng incident response, no? Ako ngayon medyo andito na ako sa incident response na position. So, paano nga ba? Paano nga ba yung mentality na sinasabi sa cybersecurity? Ano ba yung soft skills na dapat mong matutunan, no? Most likely sa level 1, SOC analyst, merong calls, no? Hi- Well, yung iba kasi hindi nila alam na hindi lahat ng may calls is call center, no? So, pag sa cybersecurity, may calls which is most likely an incident issue or yung client tumatawag, for example, na ransomware sila, how do you plan on remediation or uh, how do you plan to act on that scenario? Which is you need to be calm and plan to eradicate the incidents. So, ano ba yung mga uh, soft skills na kailangan? Which is, you need to become critical thinkers, yun. Don't just rely on sasabihin ng client sa'yo. You need to think deeper kung ano yung nangyayari sa system nila. So, you need to be broader. That's why you need different domains. That's why you need aralin lahat ito. Basically, kahit ito lang yung job mo, kailangan mo pa rin at least magkaroon ng idea. Kasi hindi mo alam kung saan yung entry point or yung magiging issue ng clients. Maraming samples which is na sa ibang topic na natin pag-usapan. You need to become paranoid, no? Ito yung sobrang nagtatak talaga.
Kasi, bakit ba? Bakit ba kailangan paranoid ka? Kaya ka paranoid because you care. You care about the company. So if you care about the company, talagang hindi ka agad, hindi ka basta-basta ma makakampante na, okay, okay to. Okay kami ngayon. So, relax muna ako, ganun, na. So, walang ganun. Dapat sana hindi ganun. And then, let's move to, ito yung red team versus blue team. So, most likely, sa blue team, yung SOC analyst position. Pero, upon fresh grad, meron na ding in-offer na for pentest. So, for red teaming. So, may nakita ko companies ngayon, may red team na for fresh grad. So, ito mas technical na to kasi, sorry, hindi available siya na sa schools, no? Parang wala pa akong naririnig about red teaming sa schools. So, you need a mentor, guys. Ito, screenshot nyo na lang. You need a mentor kasi para hindi kalat yung aral nyo. Sobrang hirap ng kalat yung aral kasi nadodoble na yung aral mo sa isang domain or isang topic without consuming na yung knowledge. So parang waste of time na aralin mo pa. So I highly suggest itong mga YouTubers. Marami pang kulang dito pero ito, kung ma-follow nyo to and ma-enlighten kayo sa cybersecurity career. So ito, introduction, panoorin nyo na lang. Then ito yung talagang payo, di ba? Payo dati, which is, totoo dati, which is, ano ba yung best certification? Ano ba yung best certification para sa fresh grad? So dati talaga, wala nang iba. Wala nang ibang choice. Security Plus talaga. Security Plus lang ang mapapayo namin or mapapayo nila sa amin kasi nga, yun lang ang meron na all domains are tackled on that certification. So I highly suggest, kahit hindi niyo take yung exam, aralin nyo yung domains or yung topics dun sa Security Plus just to have that level of communication na maging aware kayo sa mga domains. And then, so nag-research ako, ano ba yung maganda ngayon? So ito meron akong nakita which is free. Hindi ka nagagastos. Itong sa Coursera, ayan, screenshot nyo lang and it's free. No? Maganda yung domains. Hindi ko pa siya na-try. Pero catered siya for fresh grads. So maganda yung domains na ah, pinapakita dito. So yun lang, VP Alvin. Yun, maraming salamat sa pakikinig ng Papiks Bro. Sir. Yan. Wow, very interesting ang topic ni Sir John Ray. Di ba, Sir Christian and Sir William? Yes, sir. So, Yes, sir. shinare ni Sir John Lee talaga yung how he landed and become successful in his own career. At saka nagbigay din siya ng mga tips also, most especially to our students and also fresh graduate, no? How cybersecurity can really provide a good career para sa mga nagbabalak ng sariling field. And I also would like to quote yung minention niya kanina regarding on the red and the blue team. So that's really a good point for us to be able to classify them on how we would like to choose later on our field of specialization. So I do agree with that and thank you for sharing, Sir Jandy. Okay. Sir John Ray, we will read some questions, no? May mga questions yung mga ating Kapix Pro dito. From Ma'am Arlene Raimundo. Yan. Ito yung question, Sir John Ray. What is your insight about a certain video of a known content creator stating as if the cybersecurity profession is like a pot of gold
or hitting the jackpot for those who want to earn bucks. Is this the reality in the Philippine cybersecurity industry? Yun yung tanong po niya. Ayun. So, Ayun. yes. So, maganda yung tanong. Medyo, ano. Pero, it depends sa'yo. Kung gaano ka ka-eager mag-aral, di ba? Kasi, most likely, yes ang sagot. Malaki ang sahod. But, would you allow the money to dictate you? Di ba? So, siguro kung yes, di ba? Kung yes, you can pursue. You can certify. Which is, it's not a bad thing. Pero, ayun, kung paano mo, gusto mo bang, yun yung buhay mo. Which is, okay, di ba? Kung mataas yung sahod. Which is, ayun, yes yung sagot. Taas yung sahod. Yes, pero sabi mo nga sir, hindi money, yung basis lang. Oo, hindi lang dapat kasi Sabi nga nila, may money. money will follow. Ah, Kahit ano namang job yan eh. If you ah, excel, di ba? correct. So, yun. Ayan. Another one, Sir Janry. This is a question from Sir Joel Tolentino Duque. Ito ang sabi niya, sir, no? I'm passionate about cybersecurity and eager to learn more, but I don't intend to pursue it as a career. What topics or skills would you recommend I focus on? Yan. Yun. Magandang ano. Depende kung anong field na gusto niyang aralin. Kung anong current field niya ngayon. Ano kayang current field ni sir? Kasi pwede siya sa GRC siguro, no? Sa mga laws or sa governance. Yan. More on Although, sabi management. niya, Sir Janry, gusto niya lang matuto, pero ayaw niya maging profession. Ayaw niya maging career path. Yung mas Ah, maganda yun. Just maging advocate na lang siya, no? Yun, correct. Mag-advocate. Okay. Meron tayong program dyan eh. Yeah. Tama po yun. Siguro kahit na yung mga awareness, no? Cybersecurity awareness Oo. on the Maganda. different Malaking tulong. topics po natin dyan. Pwede po yun. Ayan. And another one. Ah, question. Ayan, wala pa. Pero may we shout out po yung ating mga Kapix Pro from Aurora. Yan. Aurora chapter. Tsaka sa Quezon chapter. Hello po. Sir SJG. Hello po, sir. Ma'am Cristel. Good afternoon. Sir Sam TV. Good afternoon po. Nandyan din si Sir Rod Quinto. Ang aking mentor, isa to sa mentor ko. Si Sir Rolando Lansigan, Sir Rolly. Hello sir, good afternoon. Ayan, may mga greetings din po tayo watching from Ditumabo National High School, San Luis, Aurora. Ayan, layo. Layo sa atin, no? Kasi malapit lang sa Andan. We also have, may questions pa po ba? I-check ko lang po ha. Ayan, dito rin si Ma'am Jean Marie. Hello, sir. Hello, ma'am. Good afternoon, Sir Rivan Agoho. Currently ngayon, Sir Janry, ang company mo is US-based. Tama ba? Yes po, sir. Ayan. Si Sir Janry, work from home pero, di ba? Talagang, ano mas malaki, sir? Work from home or work on site? O pareho lang din? Depende sa company. Pag ano. Okay. Ito, another shout out po kay Sir Darwin Teherero. Hello, sir. Ito, merong comment, may recommendation. Yan, ito. On his point of view, si Sir Ben Dakudaw. My recommendation is to learn the fundamentals for the following. Yan, operating systems, web, sabi niya, networking, mobile applications, programming language such as Java, Python, virtual machines and containers such as Docker, database storage, RDBMS, MySQL, yan, Mongo, sabi niya. Once you have the skills above, you should be mindful of its security. In your learning, be mindful of the vulnerabilities and security loopholes. Yan. Tama naman. No? Tama ba yan, Sir Janry?
Yung Yes, mga, tama, sir. Yeah. ayan. Shoutout din po kay Sir Jolly Villavisa. Hello, sir. Hello, hello. Kamusta, sir? Ang ating partner from Linux. Linux Professional Institute. Hello, sir. Watching from Manila, from Baler Aurora. Oy, wow. Meron tayong artista dito. Hello, Direk. Direk Choco Martin. Hello po. Sino pa yung mga nandyan, Sir Christian? Yes po. So we also have here Sir Kenneth Nartates. Shout out from La Union. And then meron din comment si Ma'am Arlene. So sabi niya may issue actually about that. Mas effective daw ang working on-site kaysa sa work from home. Siguro hindi masyadong namomonitor kasi pag work from home eh. Pero si Sir Janry, kahit na Juan. Ano, sir? Yeah, doon nga papasok, sir, yung yung mindset, 'di ba? Hayaan mo ba yung sarili mo na mag mag-relax lang, 'di ba? So sa cybersecurity kasi ako hindi ako maaral nung college. Pero nung andito kasi kung gusto mo tumaas yung sahod mo, kailangan mo mag-aral. So yun talaga yung key. Aral lang na aral. Yan. Yan. At sabi nga ni Chairman Angel, maliban sa pera, service muna, sabi niya, no? Then, money will come din, sabi niya. No? Tama naman. Okay. Ayan, I think we read all the questions, Sir Janry, Sir Christian, and Sir Pochi. O, baka may shoutout po kayo before we end this session. Meron dito, sabi ni Sir Jolly, productivity and efficiency is the key and make sure you are happy. Oo nga naman, dapat nga happy tayo. Kasi if we don't have that passion, nako, madi-tolerate tayo sa work na ginagawa natin. Yan. Okay. So we hope that you are lalo na no sa mga intended ka natin, yung mga fresh grad ba or college? Yes. Ay, Yung college mga fresh students, no? graduate at saka college student. So ito yung mga binanggit ni Sir Janry, diniscuss ni Sir Janry na mga skills, mga topics that will allow you to be more competitive para pagka-graduate, pwede kang pumasok sa field ng cybersecurity. Parang lilipat na nga rin ata si Sir John William eh. Nagtatanong ata sa'yo, Sir Janry eh. Ganun eh. Yun. Regardless of schools, no? Kahit probinsya yung school mo, if you have the proper knowledge, fundamental knowledge, mas pipilian ka kasi hindi tinitignan yung school most likely sa Yeah. cybersecurity. Okay. Thank you very much, Sir Janry, our resource speaker for today. He is our Vice President for Assistant Vice President for Trainings. Yan. Thank you very much, Sir Janry. Thank you very much, Sir Christian. And thank you very much, Sir John William. Until next time po, mga Kapix Pro. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers. Sabi nga ni Chairman, ano yung natin? 1, 2, Walang weekend. happy lang, Happy lang. walang Walang weekend. weekend. Yes, sir. Before we end, no, may we encourage everyone po to kindly join po our registration sa ating session ngayong hapon. So the link is actually in the link box sa ating chat group. So yung evaluation po natin. So I'm encouraging everyone po that are present to please join po and fill up the online form po. Please fill up po, no? Kasi magsasara din po yung ating Google form. The Google form is in our Facebook page din po. Ayan, thank you very much po. Thank you very much and God bless po sa lahat.